Sir Edwin, ang daming naging nasa industriya ng orchids na dati namamayagpag, ngayon wala na sila. Bakit ikaw andito pa rin? Kwan ho, una, dapat makakuha kayo ng magaling ang supplier. Magaling ang supplier. Oo, yung reliable talaga. Pangalawa, para magtagal kayo rito, paramihan ng stocks Paramihan ng stocks. At yung presyo, dapat reasonable. Competitive. Sir, 7 hectares, puno ng orchids. Gaano kalaki yung value nito, sir? Hindi ko alam. You stop counting. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Golden bloom orchids. Tanda na rin Sir Edwin? Body, sir. Kamusta ba kaya? Mabuti naman. Ang laki pala, sir. Sobrang laki. Paano ito? 7 hectares. Wow, napuno ng orchids. Orchids lang kami. Tapos nung pandemic time kasi nagkaroon kami ng konting ornamentals dahil yun ang hinahanap ng tao Kaya napilitan kaming maglagay. Pero sa ngayon din na kami nag-i-import nun dahil baba na uli yung presyo, yung demand. Saka ang dami na rin nakakapag-import. So, nag-concentrate na lang uli kami sa orchids. Sa orchids. Pangalan ng company nila, sir, Golden Bloom Orchids. Golden Bloom. Importer, wholesaler, at saka retailer. Ayan po, Dendrobium, strap, almost leaf banda, Cattleya. Different type of orchids, ganun. Ang dami. Ganun Makikita ba natin lahat yan, sir? Makikita ho natin yung mga staghorn, gano'n. Tapos meron din kami mga Thai species. Yung sa kanila lang meron. Mga mga from the wild nila. Yung species talaga. Pero hindi na siya from the wild. From the laboratory na. Na-culture na-tissue culture na. Payag na yung Thai government na i-export naman nila. Kasi bawal din talaga sa kanila maglabas ng mga talagang species from the wild. Mas stricto sila kaysa sa atin. Palagay ko. Sa atin marami tayong magagandang species na Kaya nakukuha rin nila tapos ginagamit nila for breeding. Like yung natin, yung waling-waling. Waling-waling natin. Sa kanila ang daming hybrid na yung mga cross-cross na. Naparami nila. At ang gaganda. Pero siyempre, iba pa rin yung original. Kayo, sir, hindi kayo nagti-tissue culture? Before, nag-try na kaming mag-put down yung laboratory, baka mga 20 years ago. Matrabaho 20 years ago? Kasi nag-start kami 1994 pa yung aming Golden Bloom Orchids. I see. Medyo matagal na. Kaya lang, nung nakita namin medyo matrabaho, saka matagal from, halimbawa, yung pag-start yan sa laboratory, bago mo maibenta yun, baka mga 2 years, 3 years Matagal. Para sa amin, matagal yun. Kaya mas gusto nyo yung import na. Nag-import na lang kami ng mga seedlings for the Dendrobium. Tapos kung yung mga slow growing, let's say mga straplip, mga Cattleya, from seedlings kasi it will take 2 to 3 years para maging blooming size. So, ginawa namin, ini-import na namin, malalaki na. Para madalis ng mulaklak. Mabilis na. Mabilis ang turnover. I see. Sir, of all the orchids, kind ng orchids, alin dyan yung pinaka high value? Ang high value, merong straplip and Cattleya. Cattleya, ganon. Depende kasi sa varieties Kasi meron yung supplier namin, number 1 siyang breeder, talaga nag-hybridize siya ng mga Cattleya. So, ang dami niyang bago.
So, yun yung mahal. So, ganun din, tuloy-tuloy din. Ang collectors din, lagi gusto yung bago rin. Oo, definitely. Alimbawa, last year, for example, this year, ito bago, mga 2 years from now, wala na yan. Regular na lang yun. Kasi, yung kasing ibang Thai nurseries, pag nakakuha nun, sila na magpapalaboratory for tissue culture. So, parang kakalat na. So, at least yung original, kapera na rin siya. Sa ano naman pa yung pinaka-fast moving dito? Dendrobium. Dendrobium ang Kasi fast most affordable kasi siya. Benta lang namin is 160 to 180. With flower na with po yan. flowers na yon. So, yun yung marami kaming stocks, ganon. Siguro, for us, now siguro, yung capacity namin for the dendrobium is around 800,000 plants. Ganon. Kasi nga, we grow them from seedlings. Yes, sir. Then, mga 8 to 10 months, mapagpa-flower na namin siya. So, siyempre, depende pa rin sa variety. May variety kasi na umaabot ng 12 months eh. Sige, sir. Anong una natin pwedeng i-tour, sir? Dito siguro tayo sa strap leaf. Dahil ito yung maraming binibili sa amin. Yes, sir. Yes, sir. Sir Edwin, paano kayo napunta sa orchids? Anong kwento ninyo? Ang course ko kasi forestry, BS Forestry. I graduated from UP Los Baños. Los Baños. So, doon ako medyo na-expose. Oh, I see. Dito tayo. This one, ito yung mga strap leaf seedlings. Okay. Ini-import namin siya, pero hindi para palakihin para sa amin. Ini-import dahil may mga buyers, may mga hobbyists, gusto yung affordable para makabili sila ng marami. Kaya lang, it will take mga 2 years bago mag-flower. Itong ganitong size po, sir? Seedlings po yan, ng strap leaf. Ang presyo sa amin yan is only 150 pesos. Per piece? Per piece. Kaya lang, patyagaan lang ng pag-aalaga. Pero yung iba, siyempre, ganyan lang, sir, ang pag-aalaga niya? Nakaganito lang siya? Hindi ho. Kung bibili na ho sa amin ng buyer, itatanim na to sa mga individual pot. Ganun ho. Pero sa inyo dito, okay lang na ganyan? Okay lang ho ganyan dahil mabebenta ho yan. Mabebenta naman. Kasi meron kaming may mga walk-in customers, tapos meron kaming FB page, tapos yung mga anak ko, sila na pinag-asikaso ko nung sa aming Shopee, Lazada, TikTok. Malakas pa? Oho. Doon ito malalakas dahil kasi maliliit. Maraming bumibili. So, binibenta namin the plants, the pots, the wire, the fertilizers, lahat ng kailangan nila. No? Mabibili na ng lahat. One-stop shop na siya. Oo. Ito ho yung mga strap leaf, gano'n. Tapos, so, ito sir, anong age nito? Kwan ho siguro yan. Pagka from laboratory nila, baka more than 1 year old na rin. 1 year old to. Ito po Sir Edwin. Ito ho, siguro mas matanda na ho ng konti dahil parang mas malalaki na sila compared dito. Malayo. Oo. Pero sa kanil, ang presyo nito parehas sa amin. Talaga sir? Dahil sa supplier ho, parehas lang to eh. Ang presyo sa amin ito, saka ito eh. Oo. So the same, in-import mo to Sir Edwin, ganito na rin kalaki. Ito yan. The same yung price, dito. Eh bakit kumuha pa nito? Di dapat puro ganito na lang? Hinahabol ho namin varieties. The more the varieties, mas mainam. Oh, I see. Kamukha ho ng strap leaf banda namin. Ito, mga strap leaf banda na blooming size. Ang varieties ho namin doon, more than 500 varieties. So, ito ho, baka ala pa itong 100 varieties eh. Ganon. Meron kasing seedlings pero wala doon. Meron namang blooming size. Wala naman dito. Kasi depende sa availability. So pagka nakita nung anak kong na wala kami noon, bibili kami. Dahil eventually, yung mga buyer, magugustuhan to. Dahil kakaiba. Or sa page naman ho namin, nandun na yung picture ng flower na lalabas. Niya. So, may expect nila, ano to. Dahil ito naman, mga Mary clone. So, ma-assure naman natin na kung ano yung pinos namin, yun ang lalabas. Huwag lang magkakaroon ng mutation. No, mistagging. Sa supplier. Sa nangyayari sa supplier yun. Nagkakamali. Nagkakamali ho. Siyempre, tao lang din paano naman. Paano yun, sir? Paano mo, yun, yung expectation ng buyer mo? Yun nga ho. Talagang, kung bisa wala, kami hindi rin namin alam na mistag pala siya. Nangyayari. Kamukha ito ho. Ito, clear example. Ang in-order ho namin dito, yun yung tag.
Somrock White. Ang tag, ano ha? Binili namin itong Somrock White, ginagamit ito for cut flower production. Puti. Puti. So, inilagay muna namin siya rito dahil binili ko ito na maliliit. Dahil sabi nung supplier ko, wala siya, stock. So, kukuha lang siya sa other farm. Ang problema, yung other farm na yon, sa dami ng order going to China, nagkakaagawan. So, sabi niya, kung gusto mo maliit, makakakuha tayo, para magkaroon lang kayo. Sige ako, payag ako. Binili ko siya, mas mahal siyempre. Tapos ang liliit. Ito ho dumating February pa. February of this year. So, buti hindi namin kagad itinanim. Sipin nyo ito lumabas. Picture na namin. Nireport namin sa supplier. Nireport naman din niya doon sa kinuhanan niya. Alam niyo sabi, nagkamali raw. Pero ilan to? 7,000. 7,000 na puro ganito lalabas. Sabi ko, paano yan? Hindi to high value? Hindi. Ordinary lang. Wow. So, ayan o. Tingnan nyo. Nitatak. Somrock White. So, kaya ngayon, madidelay kami ngayon ng replacement ng aming mga plants for cut flower production. Dahil yung ini-expect namin na itatanim, wala na. So, nagre-order kami. Dumating last month. Sana okay Totoo na. Sana nga okay na. Kaya lang, siyempre, yung si supplier naman, tapos syempre, so, ganun na lang, sorry. Tapos yung price difference nito, yun na lang, i-adjust nila. Ganun. Okay. Sir, pero ito mabebenta mo pa rin? Mabebenta ko siya as ordinary dendrobium na lang. Ordinary dendrobium. Kaya lang, syempre, yun naman, target namin para sa white, yun ang madidelay ngayon. Nang 1 year na madidelay namin doon. Dito ho tayo. Sige sir, saan tayo next? Ito ho yung mga, ito baka matisod lang kayo. Ito yung mga blooming size na strap leaf. Wow! Ito. Ito na. Ito ho yun, mga ganyan. Ang ganda. Ordinary or? Mga ordinary lang din ho yan. Ordinary lang. Kaya lang, ito yung mga nakatabi namin na pinalalaki namin. Tingnan nyo, marami siyang mga kikis. Yes sir. Oh. So, pagka nag-mature talaga siya, pati itong mga kikis niya na lumaki, magpa-flower na rin yan. Tingnan nyo. Nag-ano siya, may bud na. May spike na siya. May spike. And then pwede mo i-separate yan sir, as ibang plant na siya na... Kung gustong tanggalin doon sa kanyang mother, pwede. Pero nga kami, hindi namin inaalis para magkaroon kami ng sample para makita ng mga buyers na pag pala nag-mature at marami siyang kikis, nag-flower ng sabay-sabay, punong-puno ho yan. Parang sample. Sir, ano yung classification or paano mo siya ina-identify na yung isang Vanda strap leaf ay maganda? Ang ganda ho kasi nasa tao no? Tao na eh. Dan kasi merong gusto niya yellow, gusto niya white, gusto niya red, blue. Ganun ho eh. So, kami kung ano yung available at alam naming wala pa kaming nabebentang ganon, mataas. Bibili namin. Bibili nyo. Para meron kaming ganon. Okay. Kasi ang buyer ho, iba-iba ang taste eh. Kaya hindi ko masabing pwedeng maganda sa akin, pangit sa inyo. Maganda sa inyo, pangit naman sa akin. So, mahirap po eh. Kaya kami, kung ano meron bago, bili. Kung ano yung alam naming fast selling, yun ang dinadamihan namin ng stocks. Ganun ho eh. Sige sir, tingnan natin yung iba. Ito yung mga iba. Ito yung mga strap leaf. Ito, ang gaganda rin ito. Ito ho. Yan. Ganito yung binibenta namin ng 600 lang. Each, may bulaklak. Pinakamura na kami sa industry. Kaya ako naman, pag may nagbigay pa sa kanya na mas mababa dyan, wag lang scammer. Tatapatan ko eh. Pero pakita niya yung quotation. Kasi kung scammer, mas mura. Kasi napakarami yung scammer. Ito, ang ganda nito. Yun. Kasi yung iba, ang hinahabol nila, blue. Ang blue sa Thailand, halos ganito. Ito sir. Yan ang mga blue nila. Hindi talaga yung blue natin. Hindi yung blue natin. Iba ho sa kanila eh. Pag sinanabi nilang blue. O, tinan nyo ito, may lahi ito ng Sanderiana natin. May lahi ng waling-waling. May cross yan. Bakit sir? Paano siya na-identify? Yung iba ho, tinan nyo dito.
yung kulay. Yung parang pattern. Parang pattern niya. Ito, mga red. Ang ganda nito. Yan, maganda to. Iba pangalan dito. Beach heartthrob. Ganda. Ito, tignan niyo, pula rin to. Oh. Yung mga, ayan, red maroon. Ito, mabibili ito. Mabili to. Matagal na to. Tuloy-tuloy lang kami yan. Mabili ito. Ito, tingnan nyo, hawig din to ng Sanderiana natin. O Sanderiana talaga to. Hindi ko kasi. Talaga, sir? Teka, tininan ko sa tag. Sanderiana talaga natin to, sinama pala nila. So ito yung totoo, ito yung totoong waling-waling natin sa Pilipinas. Ito. So lahat ng magagandang orchid ngayon ay na-cross. Siya ang mother. Ginagamit talaga to sa breeding. Oo, siya ang ginagamit sa breeding. Na dapat tayo nag-benefit niyan, sir, no? Ito blue talaga, sir. Ayan, ito mga blue, yan. Ayan, Pachara Delight. Ito talaga blue. Mabili ito. Yung Pachara Delight. Bakit? Mahilig ang Filipino sa blue, sir? Bihira ko kasi yung blue eh. Ito maganda rin. Ito, sir, maganda to. Ako nagagandaan ako dito. Kakaiba. Kakaiba ba, sir? O sa tingin ko lang? Maganda, mabili rin mo yan. Ang pangalan niya ay Kulwadi Fragrance. Number ganun. Okay. 326 ata. Marami ho yan, ganyang itsura. So kung ano yung may flower na nalagay niya dito? Para makita ka agad. Kasi may mga para ito yung selling, may mga walk-in customers ho kasi. So, hindi na sila magpapapasok dyan para maghanap. Di ba? Tapos ito kasi yung mga, let's say, ito yung mga bago naming import dumating to last week. Mga blooming size. Pag i-import ko kami, ganito kalalaki lang. Mga blooming size na. Ibig sabihin, mga mature na talaga sila na ready to flower. Ito, pula to, Dr. Anik. So, mga ilang months yan, sir? Mga 3 months lang. 3 months lang, mamumulaklak na. 3 months. Magkano na po yung ganito? Ito kung walang flower, sa amin, 500. 500. Pag may flower na siya, 600. 100 lang? Mura na yun. Okay na yun. Siyempre, ibang presyo namin for resellers, yung mga distributors namin. Mas mababa yun. Pero kuwan na yun, volume na yun. Hindi pwede yung pailan-ilan. Buti nga, ngayon kayo napasyal. Yes, sir. Last week, walang laman to. Dahil nga na hindi pa dumarating yung import namin. Last week, 2 import namin, magkasunod na araw. Kaya bigla kami, na-restock na namin uli. Ito kasi fast moving. Ito kasi mabili namin sa live selling, pag may mga flowers na ganyan. Kasi once a week kami nagla-live selling, yung anak ko. Ubus yun lagi. Kada may bulaklak, ubus. Wow. Kahapon. Ibang-iba na, sir, ang bentahan ngayon. Way back nung nag-umpisa kayo, ibang-iba na. Iba na. Mas madaling magbenta ngayon. Dahil sa social media. Saka siyempre, meron na tayong internet, meron na tayong cellphone. Dati talagang pupunta lang sila para makabili. Tapos nauso na yung text, gano'n. Kasi nga, ginagamit namin, ang platform namin sa Facebook Facebook. Para mas madaling mag-post, madaling mag-share, madaling mag-live. Ang ganda. Ito pala yung kwan. Ito yung mga original nating Sanderiana. Asan, sir? Ito. Original to? Oo. Ito kasi local yan. Okay. Binili ko yan sa isang Filipino breeder. Tapos from seedlings na maliliit. Bago ko pa-flower to, mga 6 years. Si Rex Pontespina? No. Hindi. Si Mon Calado. Taga Antipolo siya.
Oh, okay. Sila Rex, meron silang laboratory sa Davao. Davao. Oo. Nagpo-produce din sila. Meron akong konti from them Nabili ko lang. Pero ito, si Mon Calado nag-breed niya. Oo. So, yung from the original Sanderiana, wala siyang krinos. Pinarami lang niya. No, pwedeng self or kinocross niya with other cultivar. Okay. Kasi meron siya nito, meron to. Yun ang pinagkocross niya. Pero halos pare-parehas naman. Yan. Mas mahal, sir, ito? Mas mahal. Ito nga original natin. Wow. Ang benta ho namin yan is walang flower. Yung blooming size is around, mura lang, 3.5 nga lang sa amin Ito, sir, ito ang blooming size. Oo, yung mga, pero hindi, yung mga ganyan, blooming size. Namulaklak na to? Hindi pa ho, parang hindi pa Parang hindi pa. So, grabe high value yung local natin Kaya may harang kasi Kaya may harang kasi baka madampot, mahalo doon sa... Isasama nila. Pag hindi napansin ng mga tao ko. Siyempre, yung mga customers, okay naman, pwede naman silang mamasyal, mag-ikot-ikot. Kung kumuha ng isa, pinagpalit yung tag. Grabe. Kaya hinaharangan namin Nangyayari kasi. Wow. Ganun. Sabi, pinaharangan nyo pa. Paano yung titira? Hindi mo makasabi kung kailan. From 3.5 to 500? 3.5 to 500. Di ba? Grabe. Nangyayari. Pero nakaka-proud din, sir, yung sariling atin may value. Oo. Pero sa Thailand, ayaw nila yan. Ayaw nila. Bakit? Mabagal. Mabagal lumaki, mabagal mag-flower. Dahil ako nga, sinasabi ko, ba't ayaw yung mag-breed ng mga Sanderiana? Let's say, especially the Sanderiana alba. Yung white siya na medyo yellowish, greenish. Mabagal daw Talo sila Ayaw nila ng ganun. Dahil tayo, atin yun, so gusto natin. Pero sa kanila, hindi naman kanila yun Ayaw nila. Wow. Ganun. Pero meron silang sarili nila na hino-cross-cross nila, kaya nagiging fast grower na. Before nung nag-umpisa kami nito, ang strap leaf, bago siya mag-flower, dapat ganyan kalalaki. Ngayon naka-develop na sa Thailand, ganyan lang kalaki, nagpa-flower na. So na-cross na nila Kumukuha na sila ng, let's say, yung traits ng mga fast grower, i-cross nila dito sa magaganda na mabagal. Pag pinagsama yon, pumibilis. Sir Edwin, ang daming naging nasa industriya ng orchids na dati namamayagpag, ngayon wala na sila. Bakit ikaw andito pa rin? Una, dapat makakuha kayo ng magaling supplier. Magaling supplier. Oo, yung reliable talaga. Pangalawa, para magtagal kayo rito, paramihan ng stocks Paramihan ng stocks. At yung presyo, dapat reasonable. Competitive. Sir, 7 hectares, puno ng orchids. Gaano kalaki yung value nito, sir? Hindi ko alam. You stop counting. Pero nag-start itong farm namin 2 hectares lang. Galing doon sa parents ko, yung may building na yon. Dati naming factory yan ng hollow block nung araw pa. Okay. Tapos binigay sa akin ng parents ko, mami ko. Tapos nabili na namin yung mga katakatabi. Kaya nakapag-expand kami to 7. Ganun. Wow. Ang latest acquisition namin, mga before pandemic, itong kabila, 2 hectares. Yung nasa bungad? Yung bungad na yun. Lahat yan galing sa orchid, sir. Siguro. Pero ako, katulong ko yung misis ko, katulong ko yung 4 kong anak sa pag ang galing naman, yung 4 ng anak mo tumutulong sa iyo, sir. Pero kung sila, basta yung kasing 2 anak ko nasa Germany Yung 2 lang nandito. Pero kahit sila nasa Germany, nagpo-post din sila para makapagbenta. Na gano'n, nagpo-post. Nagpo-post, pero dito pa rin ang selling. Kasi di ba, dito naman, pagka nakuha naman nila yung buyer na, ipo-forward lang naman dun sa staff namin, merong, parang may page or may group. So lalabas din yung order. So kami naman, ang policy namin, before shipment, fully paid. Yeah. Hindi kami nagsi-COD,
Ang COD lang namin is shipping fee. Pero yung cost of the plants, fully paid. Pagka walang bayad, pasensyahan. Kahit si reseller namin, yung mga distributor, kung ano pera nila, bayaran muna nila. Yun ang usapan. From the start, Understandable naman, sir, kasi business is business. Kung wala silang pera, hold muna namin shipment. Talagang gano'n. Kaya sinasabi namin, yun ang policy. Kung okay sa inyo yan, magiging distributor namin kayo. Kasi mahirap po maningil eh. Ganun. At saka sir, syempre, pag may reputation ka at ikaw yung malaki, syempre, may bargaining power ka rin. Di ba? Dahil sa stocks. Dahil sa stock. Kaya importante talaga, marami kang stocks para marami silang choices. Ganun. Sir, mas kagaya ng sinabi mo kanina, ini-import ng mga to sa Thailand. So, it's a better business model rather than you continue yung tissue culture and breed your own. Kasi nga, sa amin, gusto namin mabilisan. Okay. Kasi nga, before nag-try kami sa nag-merit tissue culture, so one variety of dendrobium, pag pinroduce namin sa lab yun, by the 10,000, 20,000, isang variety lang. Samantalang, so para makakuha ka ng marami kang variety, so ang luwang ng area mo, ang dami mong ipoproduce, na hindi mo malaman kailan pa mamamarket yun dahil magkakamuka. So samantalang sa Thailand, ask namin si supplier, papadalan kami ng listing with the pictures, ito lalabas niya. So, bili ka lang ng 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Next month, bili ka uli, another set naman. 1.5 uli nun. So, ang kwa namin ngayon talaga, makahanap ng maraming supplier. Dahil sa Thailand, may supplier na ikaw meron nun, wala siya. Wala siya. So, yung wala ka, sa kanya kukukunin. So, marami kang supplier ngayon, sir? Marami. Mga 10 siguro. Wow. Pero ang hirap lang ho doon, lahat advance payment. Walang utangan doon. Walang utang. Kung sa inyo, before delivery, sila advance. Hindi, kasi ipiprepare nila yung plants eh. Let's say, sasabihin namin, import kami ng month of February. December pa lang, papadala na kami ng listing. From the listing, mamimili na kami eh. So, ito, reserve yun na sa amin to. Ito quantity for each variety. So, isa-set aside na yun para sa amin. So, pagdating ng, let's say, January, ito na final order, itong final bill, bayaran. Tapos, scheduling na yun ng mga shipping. Kasi may preparation ho kasi, especially pag rainy season sa kanila, idadry mabuti yan eh. So, baka mga 1 week yan na hindi nababasa. Ganun. Para hindi masira during transport. Kasi kung ang flight is, let's say, ang flight is Friday ang flight, Wednesday pa lang naka-impake na. Dadali na yun sa Department of Agriculture for inspection. Ganon. Air freight po lahat to, sir? Air freight po lahat. Tapos sasalubungin mo na sa airport? Meron na ho akong broker na nag-aasikaso. Siya na bahala? Siya na bahala. Darating na lang dito? Nag-iintay na lang ako rito. Sige, para lesser ang trabaho, babayad mo lahat sa broker. Sila na bahala magpa-load, magpa-deliver sa akin. Para lesser. Mas practical. Oo. Kasi nga, ang hirap pumunta ng Manila, traffic. Saka yung dating. I mean, yung dating naman, alam mo yung flight. Pero yung releasing sa Bureau of Customs, at saka sa Bureau of Plant Industry, at saka yung DENR. 3 agencies ngayon nagko-control ng importation. So, dadaanan lahat ng papel yun. So, kung minsan, hindi, let's say, marami kami nakasabay na cargo, yung cargo namin, hindi mahakot. Hindi naman, let's say, yung dumating namin last time, 200 boxes na malalaki. Hindi naman i-inspeksyonin nyo hanggat wala yung 200. Kung may naiiwanan ho sa loob. Isa. Hintayin muna isa, hanapin yun. Hintayin mo muna lahat. Oo, kasi nga, hindi sila mag-inspeksyon ng kulang. Dahil say, sa airport naman kasi, hindi naman nila 100% inspection eh. Okay. Ang Bureau of Plant. Parang random? Random. Parang 10%. So kung 200 boxes yun, mamimili sila ng 20 boxes yun ang i-open. Okay. Titingnan nila kung may pest and diseases, or yung bang nasa import permit namin yung ba yung talaga yung halaman. Kasi ibig sabihin, nagpapalusot eka. Okay, ganon. So mahirap, sir, kung legal? Mahirap kung legal. Paano kung mahirap? Kung illegal, madali. Wala ho tayong illegal eh. Kaya mahirap. Kasi once na magpasok ka ng wala sa permit, i-confiscate, hindi yun. Lahat. Papayag ba naman kami confiscate ng lahat? Tapos nga, hindi kami nagpapagamit ng aming permit. Kasi yung iba nagpapagamit. Okay. Let's say, may babayaran na kita paggamit ng permit mo.
doon ho nadadala yung ibang legitimate, yung mga ibang importer na sinisingitan pala. Kumpiska lahat yun. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi akin yan. Ba't niya pinagamit? Kasi kaibigan niya. Ganon. Binabayaran. Binabayaran. Meron ho talagang iba, nag-i-import sila ng konti-konti para kumita, papagamit ng permit. Normal yon. Meron talagang ganon. Pero ako, hindi. Huwag na lang. Oo, kasi ganon lang makikitain mo. Let's say, 20,000 per permit, yun ang ibabayad lang sa'yo. O gano'n lang yun. Kung masususpend na yung makakancel na yung aming accreditation. Patay na yung buong negosyo mo. Oo. Pre-register ka ng another company. Trabaho, matrabaho. Ito nga kasi yung mga dumating. So, dikit-dikit pa sila. Okay. So, ngayon, inya-arrange na nila. Sir, kumusta? Kasi in-import mo, na-stress siya, di ba? Yung ilang days na yung packaging, travel, and all. Pagdating dito, kumusta yung adjustment ng plant? Yun nga ho. Yan, kung minsan, normal lang yan. May nagyayelo na dahon. Normal lang yan. Okay. Tapos, so pagka naayusan nila yan, magtatanggal na sila ng mga nagyayelo na leaves, gano'n. Tapos, mag-i-spray na kami ng fungicide. I see. Ito sir, parang may ano na siya, may spike na siya dati. May spike na siya, Ganon. Mga mature na talaga sila. Yan, tingnan nyo. May mga luma na silang spike. I see. Ayan, ito, dumating siya, meron na. Pero hindi na ako nag-i-import ng may flowers dahil kasi nasisira rin Nasisira yung flower. Nasisira. Dahil kasi ito may mga 5 days siya may spike na siya. 5 days siya sa box. So masisira rin siya. Nagkakaroon ng mga bad blast kung tawagin. Kasi para bang kinulog mo So nasusunog yung ibang spike. So mas mabuti pa sa amin, wala na lang flower. Pag kami, pag nakasurvive siya, okay. Pag hindi nakasurvive, talagang ganon, okay lang. Mas mahal yung may flower. Pag in-import mo, sir. Mas mahal ho. Mas mahal, tapos kokonti pa laman per box. Oo, kasi nga, kasi fragile yung... Hindi nila pwedeng siksikin Kaya hindi na kami nag-i-import. Dinadamihan na lang namin ng stocks. Sa tagal sir ng panahon na nauso na ang orchid, no? Until now, may bumibili ng orchid. Bakit po ba? Dami. Kwan ho alang parang yung kasiyahan yung fulfillment, enjoyment kahit ng na tao. Marami na siyang orchid, bili pa rin. Kaya ho, dapat marami kayong varieties. Dahil sabihin mo, meron na ako niyan. Bigyan mo ako ng iba. Ganon. Kaya ginagawa na lang namin, ito yung page namin, doon kayo mamili. Doon na sila mamili. Kasi nga ho, kung 500, papadala ko ba naman lahat yun? So, punta kayo sa page, nandun lahat, piliin nyo, ilistan nyo, padala nyo sa amin, titingnan namin kung available. Kasi kung minsan ho, hindi lang na-update ng anak ko yung listing, ala na pala, pero nandun pa. So sabihin na, pasensya na. Wala na. Ala na. Or next batch. Next year. Next import na yun, sigurado. Anong pangalan ng page nyo, sir? Golden Bloom Orchids. Yan. Yun din. Golden Bloom Orchids. Bisitahin nyo po para makapili kayo ng iba-ibang klase ng orchids. Okay, sir. So, may discussion pa tayo dito sa Vanda before tayo mag-move sa ibang orchid. Wala na. Okay, let's go. Dito. Mahal to. kung ito 600, ito 3,500. Walang bulaklak ko yun. Walang bulaklak. Pag may bulaklak, sir. Uwaabot yan ng mga hanggang 5,000 Pero mura na yun. Mura yun kesa sa ibang seller. Ibig sabihin pag meron ka nito, imbitahin mo na lahat ng friends mo, ipagyayabang mo. Okay, sir. Move tayo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.